Pangalawang panel, ang Espanya sa panahon ni Nebrija, kasaysayan at nakasulat na kultura ng isang kapanahunan. Sa itaas, makikita natin ang pambungad ng una sa 4 na aklat na bumubuo sa Amadis de Gaula, isang pangunahing simbolo ng mga aklat tungkol sa chivalry o kabayanihan na matagumpay na kumakalat sa buong Espanya. Noong ika-16 na siglo at salamat sa kung saan ang kabalyero na kahabag-habag na muka ang ating minamahal, ang sawing kabalyerong lagalag na si Don Quixote ng La Mancha. Lumuwag ang kanyang tornilyo dahil masyado itong pulido para sa ganitong uri ng panitikan. Kung dakila si Cervantes sa kasaysayan ng universal na panitikan, tiyak na dahil ito sa nagawa niyang masintesis. Sa isang masaklaw na parodyang nakasentro sa balikat ng isang mababang maharilikang si Don Quixote, ang lahat ng panitikan sa isang kapanahunan ang sistema ng chivalry at ang mga kahihinatnan ng imahinasyon ng mga mambabasa nito. Kabaliwan. Sa ibaba, makikita natin ang bahagi ng isang matulaing akda ni Juan de Mena at sa kanan nito ang pabalat ng libro de Calixto y Melibea y de la Puta Vieja Celestina, ang sikat na dula ni Fernando de Rojas tungkol sa makasaysayang panahon. Sinuwerte si Nebrija na mabuhay sa paghahari ng 4 na monarkiya. Si Juan II ng Castile, Henry IV ang mga Katolikong monarka at si Charles I na kinoronahan bilang emperador noong 1520. Sa panahon ng pamumuno ng mga Katolikong monarka, itinatag ang Inkwisisyon na tumapos sa 7 taong digmaan laban sa mga Muslim sa peninsula, na ang huling kuta, ang Granada, ay bumagsak noong 1492, ang taon kung kailang pinaalis din ang mga Hudyong hindi tumanggap ng binyag sa Kristyanismo, at taon din kung kailan unang naglakbay patungong Amerika si Columbus. Isa iyong maligalig na panahong batbat ng mga digmaan, ngunit maging ng pagyabong ng panitikan at sining na itinataguyod ng tulong ng pinansyal ng mga hari, nobilidad at ng simbahan. Gayunman, may pangunahing bida na nagbigay ng makabuluhang ayuda sa karunungan. Isang revolusyonaryong kasangkapan sa buong Europa, ang imprenta.